Love story na medyo mala-anime na plot ba yung hanap nyo? Then eto na yung panoorin nyo. Title ng movie, Hold Me Close. Ito yung movie na merong power si Julia kung saan tuwing nahahawakan niya isang tao, nararamdaman niya kung magiging mabuti or masama yung ambag nitong tao na to sa buhay niya. One of the strengths ng film, yung cinematography nila, yung visuals plus the location nga ng Japan, na tipong kahit saan ka mag-post dito sa may movie na to, pwede mong gawing wallpaper eh. Pero the way the cinematography here talaga goes with the story, it goes hand in hand eh. And ayun yung maganda dito. Favorite small scene ko nga dito, yung bumalik si Carlo tapos nilapitan kanya sila Julia tsaka mga kapatid niya. Tapos yung next shot, si Julia, nakahawak lang siya doon sa kamay ni Carlo. Ang ganda ng pagkakasetup nila doon. Hindi ko pa napapanood yung isa nilang movie pero I think may chemistry naman sila. Siguro mga 6 or 7 out of 10. Itong si Carlo, laging may pinagdadaanan yung role niya sa mga movies niya eh. Kailan ba siya magkakaroon ng movie na masaya siya? Tapos sa ending nga nito, napasabi nila ako ng, ha? Bakit? Parang just to prove yung point nila na masasaktan naman tayo ng mga mahal natin regardless if sinasadya nga nila or hindi. Ganun yung ginawa nilang ending. Tapos yung ending with Carlo Aquino, I hate it! It's so unnecessary and I get naman na sobrang unexpected ending twist yun and marirecover pa naman sana if there's something after that. Pero wala namang nangyari after that eh. So naging wala din kwenta. Pero in regards naman doon sa may plot nila, same with My Future You, yung mga ganitong supernatural aspect, mag-work naman din kung hindi naman pinipilit eh. Tutusin, I like nga yung powers ni Julia dito, and I do like naman the twist kung paano niya yung nakuha, pero for me lang, it doesn't correlate on her actual powers. I also didn't like that much na hindi masyadong na-develop yung character nga ni Julia dito, but more on ginamit siya as a plot device for Carlo Aquino's character. I get it naman, si Carlo Aquino technically yung main lead ng story nito, pero besides the few flashbacks and dialogue, hindi rin masyadong nailatag yung story niya eh. Kaya nga dahil doon, by the time na inayos na nga niya yung relationship niya doon sa nanay niya and napatawad na nga niya yung tatay niya, it didn't help that much din na maramdaman natin yung progress ng story niya. Also didn't like kung paano nila dinevelop yung character nga ni Carlo Aquino dito, dagdag mo pa nga na lagi siyang nagbe-breakdown and nagpapakalasing. I get na broken nga siya eh. Pero if he's always being drunk to the point na hindi na nga niya alam yung ginagawa niya, is he really a good guy sa story na to? Same nga doon sa may character ni Julia nung nawala nga yung powers niya dahil nga siguro mawawala nga yung powers niya kung meron din siyang maliligtas doon sa mismong area na yon. Same sa kung paano nga siya naligtas ng mga multo doon sa may gubat. Pero parang pagkatapos noon, parang ayun na yun. Same with other MMFF films this year, ang ganda ng first and second act eh. Pero pagdating dun sa third act, doon na nagiging raw and parang minamadali na lang. Again, yung akala kong hindi ko magugustuhan dito yung supernatural aspect eh. Pero yung power si Julia dito, nagustuhan ko naman eh. Pero yung hindi ko nagustuhan dito, yung sana nga nangyari, sana both of the characters develop at the same time sa may story and sana mas naging maayos nga yung third act. Kasi I'm not asking for a perfect happy ending naman eh. I'm not asking for that. What I'm asking for is just everything to make sense. So yun, title ng movie, Hold Me Close, and ang torta rating ko ay 5 out of 10. So 50-50 lang ako.